So itong carrier na to, mga pare ko, ay walang display, no? So ngayon, alamin natin kung anong problema dito. Kasi hindi gagana yung remote kung wala yung display niya. Kasi yung display doon naka indicate yung kanyang remote, no? Klasin muna natin tong cover niya para matingnan natin tong kanyang display. Ayan. Ayan. So malalaman natin dito kung anong error niya o anong problema, kasi hindi natin makikita dito sa display kung anong error dahil wala ngang hindi nga gumana yung display, kaya hindi natin makita yung error, no? So baklasin muna natin yung cover. So nagkaroon ng display, mga pare ko, gumana yung display niya, no? So dito ko siya sa manual na dito ko siya in-on sa manual. So ngayon ang problema, kaya nawawala yung display sa aircon na to ng carrier. So ito yung nakita kong problema. Ayan, yung contact. Ayan. Ayan. So nabasa yung clip, no? Ayan. So dahil nabasa to, dahil nakadikit siya dito sa tubo ng evaporator, no? So dahil pag lumamig yan, nagkaroon ng tubig, di ba? So dadalo yung tubig dito. So kaya nagkakaroon ng konting aberya, no? So yun yung pagkawala. May power, may source. Hindi mo ma-on dahil wala yung remote. Pero kung dito ko mag-on, automatic ma-on mo siya dito sa manual niya, no? Sa manual niya, ma-on mo siya. Then ang problema, walang display, yun lang. Gawa nitong ano na to, socket na to na nababasa. So ngayon, ang gagawin natin dito, wala tayong ibang gagawin kundi patuyuin yan, tutuyuin natin yan. Then babaguhin natin yung location nya, tago natin na hindi mabasa to. Tapos na natin siyang linisan, no? Kanyang socket, then kabit na lang natin. Okay, kabit ko muna. Mga pare ko, yan dito, kabit ko na din. So kung wala pa rin function dito, no? So titingnan natin dun sa loob. Ayan. Saka natin anuhin yung board na yan, titingnan natin dun sa socket dun sa loob. Ayan. So ngayon subukan muna natin kung magkaroon ng display. Okay, on ko muna yung breaker. Ayan, na-on ko na. So remote, wala pa rin, wala tayong display. Ito tayo sa manual. So yun, wala pa din, wala pa rin nangyari ito sa ating display. Ayusin ko lang to, tingnan natin dito, kami naglulus. Yan mga pare ko, tinanggal ko muna tong wire na nakakabit mula sa board, no? So binaklas ko muna. So dito siya nakakabit, ayan, sa board nya. Ayan, dyan. So ngayon, i-continuity test ko yung bawat wire na yun kung may contact sa dulot dulo, no? Ngayon malalaman natin dito. So mula dito, ito yung nakakonek sa board, din papunta dito, then hanggang dito. Yan, tingnan natin kung lahat ng wire na yan ay may contact na pumasok. Kung may contact na pumasok hanggang dito sa display,
ay ibig sabihin may problema dun sa electronics board, yung parts ng display. Okay, may nag-shorted dun dahil nabasa. So ngayon test ko muna to. So ayan, ito mga pare ko, ayan. So nahuli natin yung problema kung bakit na walang contact. So tinanggal ko mula dun sa socket. So ito kasi ito yung galing sa ito pala yung sa board, no? Ito yung sa papasok sa board. Yan, ito yung sa labas na socket. So nahuli na yung problema. So mula dito hanggang dito continuity test. Ayan. So may function lahat bukod dito sa kulay white. Ayan. Bukod dyan sa kulay white na yan. So nakakapit lang siya dun sa pinaka terminal lug niya, no? Yung pinaka socket niya na connected dito. Ayan, yung pin na yan. So nakakapit lang siya dun pero putol na siya. Hindi na siya nakakontak dun sa pinaka pin, no? Kaya walang pumapasok na supply. So ngayon tanggalin natin to, yung pinakasakit niya. Solda natin. So ayun na nga mga pare ko, nasolda na natin. Yan. Ito yung soldering iron ko. So yan, ready, kabit na natin yan. Kabit lang natin. So ayan. So ngayon nakabit na natin. Gagawin na lang natin ay kakabit na lang to. Ayan, kabit natin. So bago natin kabit yan, kain muna tayo. Ayan, kain muna tayo dito. Ito na tayo kakain. Ayan, kain tayo mga pare ko. Mga pare ko. So ngayon meron na siyang display. Ayan, so okay na yung display niya. So itong kulay white lang. So dito na socket, itong white na to yung nagkaroon ng problema. Ayan. Itong white na to na wire, no? So pansamantalang kinabit muna natin doon. So ayusin pa rin natin 'yan. So tinanggal ko lang talaga doon para matest ko yung mula doon sa dulo hanggang sa dulo dito ng wire, no? Then mula naman dito sa dulo nito hanggang dito sa dulo. So point to point, bawat isang wire. So pula dito, yung pula dito. So continuity test lang yung ginamit ko. So na-solve na yung problema doon sa display. So walang lumabas na error. So yun lang yung problema. Loose connection lang dito sa wire nya, no? Ito sa white. So okay, isang tips. No display, wag agad husgahan yung unit. Subukan mo nang i-analyze mo na lahat. Isa-isahin. Kung display yung nawala, display ka lang mag-focus. Wire connection, baybayin yan hanggang dun sa dulo, no? Kung wala, siyempre nandun na yan sa board, no? So ayan, kunting tips lang. Okay, nasolve na natin yung problema. So ayan, hanggang dito na lang mga pare ko. So ibalik ko na lang to. Ayan, so obserbahan ko muna kung gaano katagal yung operation nya, walang babalik na problema. So sa evaporator natin ay good, okay na yung lamig. Then sa ating remote, okay na. So ma-adjust na natin yung temperature. Ayan. 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 19. Ayan. 17. Then yung swing, ayan,
Pero gumagana dito sa ating remote. Okay. So ayan, hanggang dito na lang mga pare ko eh. So wag pala kalimutan yung subscribe button dyan mga pare ko. Na din yung notification bell dyan para updated kayo sa next nating mga video. So ayan, puputulin ko na yung video dito dahil solve na natin yung konting troubleshooting dito sa no display na carrier. So carrier, no display. So sakit problem. Yan. So hanggang dito na lang. Ingat po tayo palagi mga pare ko.